the Lord. So, lagi natin tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Minsan, tayong mga tao, minsan feeling natin na hindi natin mahal ng Diyos. Pero ang totoo niyan, mahal ka ng Diyos, hindi nagbabago. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nagbabago. Ang pinaka-meaning ng Diyos ay pag-ibig. Amen. No? Tapos ang pag-ibig ay Diyos. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Kahit feeling natin na wala na nagmamahal sa atin, parang iniwan ako ng Diyos. Hindi ka iniwan ng Diyos noon. Kasi ang Diyos ay hindi po nagbabago. Ito ba? Kapag mayroong mga negative, mga pangit na nangyari sa ating buhay, tandaan po natin na lumapit tayo sa Diyos dahil hindi po nagbabago ang Diyos. At alam niyo po ba, no? Sabi sa Romans 5:8 kanina, diba? Na pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay. Diba? Yung pag-ibig ng Diyos, pinatutunayan niya sa tao. Ganyan po ba? Ngayon, tayong mga anak niya, dahil pinatunayan na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nung tayo'y makasalanan pa, ang patunay noon, si Jesus namatay. Amen. Yun po yung patunay ng Diyos na tayo kanyang inibig. Si Jesus, ibinigay niya kanyang buhay. Buhay ang patunay ng Diyos na kanya tayo minahal. Tayo. Paano natin mapatunayan sa Diyos na mahal natin siya? Paano? At hindi na po tayo sumagot. Ang Diyos, pinatunayan niya, buhay ni Jesus. Nung tayo makasalanan pa. Amen? Pero mo, nung habang nagmumura tayo, nagsisinungaling. Amen? Habang ang marami ay nasa pag-inom ng alak, nasa pag-drugs, nasa pagsuway sa magulang, nasa iba't ibang uling kasalanan ginagawa ng tao. Pero habang gumagawa ka ng kasalanan, mahal ka ng Diyos. Amen. No? Na ibig sabihin, yung mga makasalanan ay mahal ng Diyos. Yung pamilyang nasa kasalanan, mahal ng Diyos yan. Ibig sabihin, mahalin lang po natin sila. Kagaya ng Diyos. Amen. Diba? Unawain natin sila, kagaya ng Diyos. Yun po ba? So, ngayon, sa hapong ito, dahil ang Diyos ay pag-ibig, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin, tayo, pwede rin po ba natin patunayan na mahal natin ang Diyos? Paano kaya na mapatunayan natin na mahal natin ang Diyos? Siyempre, ang sabi sa John 14:15, kanina, nabanggit ko rin po sa main, if you love me, obey my commandments. Yan po ang magpapatunay na mahal natin ang Diyos. Susundin natin ang kanyang mga utos. Amen. Amen po ba? Kasi nga sa John 3:16, for God so loved the world. Immeasurable, walang sukat. Hindi masukat ang kanyang pag-ibig. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak. No? At itong bugtong na anak, nag-alay ng buhay. No? Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Tayo ba? Kunyari, yung kung ako nyo po, hiniin ng Diyos sa'yo. Okay, natin. Diba? Ibibigay ko ba natin? Ialay mo yan sa atin. Ako nyo. Ibibigay ko ba natin? Kung talagang totoo ang pag-ibig natin, no? Nung pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig, si Jesus namatay. Pero buong pagkatao ni Jesus binigay niya. Diba, lagi kong binabanggit noon. Kapag mahal mo ang kapwa mo, diba pag nangangailangan siya ng kidney, ibibigay mo para mabuhay siya. Ngayon, gusto ko pa mabuhay. Kailangan ko ng bato na isa. Sino ko bang pwede magbigay?
meron kayo mag-volunteer, ako, kaya natin gawin yon, di ba? Di ba naman ako mamamatay naman kung mawala nito ang bato, di ba? Di ba? Dalawa, bulag, may bulag. Gusto kong makakita ng kagandahan ng wika ng Diyos. Gusto kong makita ng liwanag. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng tao, gaano kaganda ang mundo. Paingin isang mata. Kaya natin ibigay? Yung isang mata natin? Hindi, di ba? Pwede siguro, pero mag-isip-isip ka pa, may condition ka. Di ba? Pero alam niyo ang Diyos at ang Panginoon sa Kristo, hindi po nagdadalawang isip. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay na kanyang bugtong ng anak. Tapos, patunayan, namatay mismo si Jesus. Hindi lang mata ang binigay ng Jesus. Hindi lang bato, hindi lang puso. Hindi lang tupa. Baga, kundi ang buong niyang katauhan. Amen. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Dahil ganun tayo kamahal. Kasi ang Diyos na po ay pag-ibig, dakilang kanyang pag-ibig. Walang kaparis, walang katulad, walang papantay sa kanyang pag-ibig. Kaya nung mga kapatid mo, dahil ganun tayo, ang Diyos ay pag-ibig, ganun niya tayo kaibig. Sana mo mapatunayan natin. Lord, dadalo ako dahil mahal kita. Amen. Maglilingkod ako Panginoon dahil mahal kita. Kahit mahal ko itong mga ganito, kahit mahal ko itong ganito, Panginoon, pero iiwan ko muna sila pansamantala dahil mahal kita. Amen. Maglilingkod ako. Amen. Iiwan ko sila pansamantala para dumalo ako ng prayer and fasting. Amen. Amen. Hello. Iiwan ko sila pansamantala para maglingkod. Para humayo. Para mabigyan kita ng kaligayahan sa puso. Amen? Amen. So, it's time, Taga-Santol, patunayan po natin na talagang mahal natin yung Diyos. Amen. Dahil ang Diyos tapos na pinatunayan niya na. Amen. Amen. At in fact, ngayon, isang patunay na mahal po tayo ng Diyos. Marami tayong problema, pero di ba, maayos na yan. Amen. Wala tayong problema magmula ng ating kabataan na marunong tayong makaramdam na ng problema. Wala naman tayong problema sa edad natin ito. Kung hindi mabuti ang Diyos, hindi pag-ibig ang Diyos, walang pag-ibig ang Diyos. Sa edad natin ito, wala ba tayong pag-ibig na naramdaman? Lahat ng problema natin nasusolusyonan. Ibig sabihin, yung problema mo ngayon nasolusyonan din niya, magtiwala lang siya. Amen. Amen. Kasi ito po ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Amen. So ngayon po, mga kapatid ko sa Santol, patunayan natin na mahal natin ang Diyos. Patunayan natin. Alam mo na ano gagawin mo para mapatunayan mo na mahal mo ang Diyos. Hindi mo na kailangan sabihin na yon, pero patunayan mo sa gawa. Amen? Hello? Amen. Ako, alam nyo, pinapatunayan ko na dahil, alam nyo, yung Romans 5:8, damang-dama ko na yan. Damang-dama ko na yung John 3:16. Damang-dama ko na yung 1 John 4:8 na yan. Damang-dama ko. Dalaga pa lang ako, damang-dama ko na yan. Kaya nga po ako, kinaya ko po, ipagpalit ko po yung magandang trabaho at negosyo ko sa busi. Amen. Mas pinili ko ang Diyos. Amen. Hindi ibig sabihin, masamang magtrabaho ng negosyo. Pero kung may panahon ka, iwanan mo ang mga maraming bagay dahil kapalit, dahil sa pag-ibig ng Diyos dahil naranasan mo, naramdaman mo. Gawin mo. Amen. Patunayan mo. Hindi lang sa bibigay lang. Ang galing natin minsan ng maraming Kristiyano. No? Tayo, magaling talaga tayo. Totoo pag-ibig dati. Amen. Pero maraming Kristiyano, no? Kakanta, I love you, Lord. Hanggang kanta lang. Pero ang taga Jesus, my life, hindi hanggang kanta. Amen. Pinatutunayan po Amen. natin na mahal po natin ang Diyos. Amen. Amen? Kasi, salita lang. Tapos wala namang gawa. Diba, pagligawan nga pag-asawa. Mahal kita, patunayan mo! Ganyan ba, mahal mo ako, binubugbog pa ako.
Di mo ako bibigyan pera, di mo ako pinag-ainan, di mo pag may kasikatakuhan sa'yo. Ngayon, tapos walang kwenta yung sinasabi mo. Di ba? Ganon. Di ba? Ganon. Alam ko ba? Kasi talagang pinapatunayan mo na mahal mo ang Diyos. Ipakita po natin sa pamamagitan ng ating buhay. Amen? Amen. Ibigay natin sa Diyos. Ipaglingkod natin ang buhay natin sa Diyos. Isakripisyo natin ang ating buhay sa Diyos. Amen? At mahalin natin yung pinapamahal sa atin ng Diyos. Ang maraming kaluluwa. Amen po ba? Amen? At kung mahal talaga natin ang Diyos, lagi natin siya dapat kakausapin. Lagi tayo nagbabasa ng Biblia, lagi tayo nananalangin. Amen? May Amen. problema o wala, dahil mahal natin ang Diyos, gampanan natin. Ating tungkulin sa Kanya. Amen? Hindi po mahirap ang iniibig ng Diyos. Hindi po. Napakadali lang. Doon sa willing sumunod. Amen. Pero doon sa ayaw sumunod dahil mahal pa ang sarili, hindi na. Amen? Pero ha, Jesus my life, Santol, matunayan natin na mahal natin ang Diyos. Kasi ang Diyos, tapos na siyang nagpatunay. Buhay ni Jesus ang patunayan. Kung tayo magkasalanan pa, narito na tayo ngayon. Dahil pinatawad na tayo ng Diyos. Naniwala po ba tayo pinatawad na tayo ng Diyos? Amen. Nililisan na tayo ng Diyos? Amen. Thank you, Lord. Mabuti ang Diyos. Kaya, kapatid ko ha, mag-isip-isip tayo, mag-decide tayo today. Paano natin mapatunayan na mahal natin ang Diyos? Okay? Amen. Kayo na po ang sumagot niyan sa inyong buhay. Amen. Kahit lang kayo tumayo sa Panginoon.